Tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA Integrated News sa barangay at sangguniang kabataang elections sa Undas at sa Undas 2023. Paghatid ng latest sa mga nangyaring gulo sa eleksyon si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakabantay si Katrina Son sa Caloocan City kung saan nagkatensyon ng botohan sa isang barangay. Nasa Batangas City si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para mag-ulat tungkol sa mga biyaheng undas. Kabi-kabilang karahasan ang naitala sa ilang lugar habang idinaraos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang dyan ang pamamaril at pagkakapatay ng isang individual sa kapatid niyang kumakandidatong barangay chairman. May live report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Maki-atom, ilang election-related incidents ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. May mga namatay at may mga nasugatan sa pamamaril at nagkagirian ang ilang supporters sa magkalabang partido. Binulabog ng suntukan ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nunungan, Lanao del Norte. Pati mga pulis nasuntok. Nagsimula yan sa pagtatalo ng dalawang individual. Sa Butig, Lanao del Sur, sariling kapatid ang bumaril umano sa isang kumakandidatong barangay chairman. Kalaban kasi ng biktima ang hipag. Sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, nauwi sa barilan ang pagtatalo ng isang kumakandidatong kapitan at kalaban nitong grupo. Nakipagbarilan din umano ang mga taga-suporta ng dalawang panig. 2 ang nasawi habang 4 ang sugatan. Nangyari ang barilan sa harap ng Bugawas Elementary School ilang minuto bago buksan ang botohan. Tukoy na raw ng PNP ang mga nasa likod ng panununog ng mga eskwelahan na gagawing polling precinct sa mga bayan ng Barira at Dato din Sinsuat nitong Sabado. Hindi muna nila pinangalanan ang persons of interest habang nag-iimbestiga. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ilang botante ang nasugatan matapos umanong mag-agawan ng ballot box ang mga taga-suporta ng magkalabang partido sa Dato Manguda Mangilay Elementary School. Nandaya sila ma'am, yung balota di pirmahan sa likod tapos hindi pa di hulog sa box sa amin. Sa Pandag, Maguindanao del Sur, nag-Facebook Live si Mayor Cadafe Tuy Manguda Dato. Nasa school kami with my family to cast our votes. Pinagbabaril kami. Ayon sa Barm Police Regional Office, 6 ang naitalang insidente ng pamamaril sa rehiyon. 5 ang patay habang 11 ang sugatan. Sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan, pinagpupunit ng ilang lalaki ang mga balota sa 2 presinto. Pinadlak pa nila ang isang ballot box. Isa ang inaresto at posibleng mahaharap sa election offense. Itinuloy ang botohan at kalaunan sa kabila ng mga insidente ng karahasan. Generally peaceful po ang ating eleksyon sa buong bansa. Doon naman po sa mga red category areas na 365, wala rin po mga pangyayari na wala pong mga kaguluhan na nangyari maliban doon sa mga nangyari po sa Nunungan halimbawa. Dito po sa Maguindanao at saka sa Lanao del Norte, kahit po sa Butig, Lanao del Sur, hindi po kasi sila red categories red category areas, kaya nagulat tayo kung bakit merong mga ganon. Maki-atom, sa ngayon may mga voting center pa dito sa Mindanao na nagbibilang pa ng boto. Samantala, umaasa naman ang otoridad na matatapos ang araw na ito na matiwasay hanggang sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kauna-unahang pagkakataon, may mga bumoto sa ilang mall sa ngayong eleksyon. Naguluhan naman ang ilang botante sa mga barangay na inilipat sa Taguig mula Makati. May report si Tina Panganiban Perez. Bago pa man sumikat ang araw, nakaboto na ang ilang senior citizen, PWD at buntis sa Muntinlupa. Kabilang ang Muntinlupa Elementary School sa 2 lugar sa bansa na nag-pilot test ng early voting hours. Gusto ko dali-dali para hindi abutin ng maraming boboto. Kung sa Muntinlupa, mabilis ang pagboto, sa Taguig,
naguluhan ng ilang senior sa mga tinatawag na Embo Barangay o mga barangay dati ng Makati na inilipat sa Taguig. Tinatawag nila ng P2, hindi ko alam bakit may P2, may P1. Naguguluhan kami kasi 2 presinto ang magkasama ngayon. May mga hindi rin mahanap ang pangalan sa listahan ng registered voters. active voter siya Naging Taguig lang, wala na siya. Kung nakaboto po kayo ng 2022 elections, malaki po ang presinto noon. Nasa 800 po tayo kada cluster precinct. Ngayon po binaba natin sa 400. Kaya malaki po ang tsansa na mailipat po kayo sa ibang kwarto, sa ibang presinto. May pilot testing din sa 3 eskwelahan para naman sa automated election ng barangay at SK. Sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas City, Cavite, may nag-jam na balota sa vote counting machine. Mayroon ding napilas ang balota habang sinusubo sa makina. At sa isang presinto, nagkaaberya sa paglalabas ng resibo. Sa Pasong Tamo Elementary School, may mga vote counting machine na ilang beses namatay dahil sa power interruption. 3 beses natin nagamit, medyo matanda ng mga makina yan, hindi na rin maayos. Hindi lang sa mga eskwelahan nagkaroon ng botohan. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bumoto sa Piling Mall. Napakaluwag ng malls. Samantalang sa isang eskwelahan na pinuntahan po natin, sa isang kwarto napakaliit. Yung upuan, ang liliit pa ng mga upuan ng mga bata. Bumoto rin ang daan-daang persons deprived of liberty sa Bilibid. Inaasahan ng COMELEC na may mga mapoproklama na ngayong gabi. Pero ang mga may pending na kaso sa COMELEC dahil sa premature at illegal campaigning at vote buying, hindi mo na ipoproklama sakaling manalo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkatensyon sa botohan sa isang covered court sa North Caloocan. Sa dami ng botante, marami ang napagsarahan ng gate. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live report ni Katrina Son. Katrina? Atom, humupa na nga ang tensyon dito sa Barangay 180 sa North Caloocan nang magsimula ang bilangan ng boto. 3:18 ng hapon, sinara ang gate ng polling center na ito sa Barangay 180 North Caloocan. Siksikan pa sa loob. At mahaba ang pila sa labas. Kaya ang mga napagsarahan, nagkumahog. Aming bumoto! Bakit nila isasarado? Marami pang boboto. Di ba? Bakit ayaw nila papasok? Isang hakbang na lang. May ilan nga ang umuwi na lang dahil di na raw napagbigyan makapasok. Ang naging problema, mabagal na usad ng botohan. 15:30 B. Itong minuto na lang, magsasara na. Naku po. Mga senior pa yung medyo prioritize kanina umaga. It takes 15 minutes interval. Tapos dumating kami rito, walang lamesa, walang upuan. Maliit ang covered court na ito para sa 11,000 registered voters ng barangay. Kaya nang magsimula na ang bilangan. Pati watchers, nag-away. Kita pinagbibintangan. Sus, ba't minumura mo ako? Pero sa ngayon, tahimik at wala ng tensyon sa polling center. Patuloy ang bilangan ng boto. Sabi ng mga tao rito, problema ang botohan sa Barangay 180 dahil walang eskwelahang itinalagang polling center. Instead of classroom na mayroong 20 to 25 voters simultaneous na nakaka-vote, sila po 3 to 5 lang po. Kaya po yung mga tao kanina sa labas, medyo naghintay po talaga sila ng matagal. Parang nag-stampede nga kanina dyan eh. Nagkapasa-pasa pa kami, nagkaipit-ipit kami sa gate. Ato, minaasahan naman na ngayong hating gabi ay matatapos na raw ang bilangan ng mga boto nga rito kung hindi man magkakaroon ng anumang aberya. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. May mga maaga nang bumisita sa mga sementeryo pagkatapos bumoto sa barangay at SK elections. Ang iba naman, humahabol pa lang pauwi sa kanilang probinsya. May live report si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? Maki, 2 araw bago ang undas, may mga maaga nang dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak. Pagkatapos bumoto sa barangay at SK elections ang ilan, diretso na sa Manila North at South Cemetery para iwas siksikan sa undas.
Kabilang na dyan ang mga bata, matanda at PWDs. Pero payo ng DOH, iwasan na ang pagdadala ng bata sa sementeryo lalo na sa araw ng undas para iwas sakit. Sa mga nagbabalak namang magdala ng bulaklak, nagmahal na ang presyo ng kada bundle ng ilang uri ng bulaklak sa Dangwa. Pero may mabibili pa namang 150 pesos kada tangkay. Marami pa rin ang humahabol na makauwi ng probinsya. Sa NAIA may pagkakataon na nagkakapila sa mga immigration counter at final security checks pero umuusad naman. Mabilis naman po. Okay naman po. Wala pong hassle. Sa datos ng DOTR, aabot na sa 400,000 ang naging pasahero sa NAIA simula pa noong Biyernes. Inaasahan naman ng Manila International Airport o MIAA ang nasa 1.2 milyong pasahero hanggang matapos ang long holiday. Umabot naman sa halos 20,000 ang pasahero sa PITX kanina umaga pero inaasahang mas dadami pa lalo't tapos na ang botohan. Pero iba ang sitwasyon sa Manila North Port Terminal dahil halos wala ng tao kanina. Samantala, wala na ang mahabang pila sa Batangas Port hindi tulad nitong weekend. Inaasahan na raw ito ng pamunuan ng Pantalan dahil noong Biyernes pa dumagsa ang mga magbabakasyon. Pero mabusisi pa rin ang inspeksyon sa baggage counter at naroon pa rin ang mga help desk. Maki, sa pag-iikot natin kanina sa Lipa at Batangas City, nakararanas na ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa mga kalasadang papasok sa mga sementeryo, kaya payo ng mga otoridad limitahan ang paggamit ng sasakyan. Iniiwasan nila ang makikipagsiksikan bukas at sa November 1. Maki. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV Southern Tagalog. Bukod sa pangsa-scam at kalawasaan, bistado rin ng umano'y pangto-torture na nagaganap sa isang pogo sa Pasay City. May report si Oscar Oida. Heavy-duty tasers, airsoft guns at nayuping aluminum baseball bat. Ilan lang yan sa mga nakuha sa umano'y torture chamber sa Pasay, kung saan dinadala at pinapahirapan umano ang mga may atraso sa pogo. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito. Natuklasan daw ito kasunod ng mga pahayag ng 2 Chinese nationals na kinidnap at pinahirapan umano roon. Biyernes ng gabi, ni-raid ng mga otoridad ang Pogo Prostitution Den na isa daw scam hub. 7 Pinay at 2 foreigners ang na-rescue. 5 Chinese nationals at 1 Pilipino na recruiter umano ang nakatakdang i-inquest para sa sex trafficking. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang gagamba ang pumasok sa tenga ng isang ginang sa Taiwan. Ayon sa ginang, may hindi pangkaraniwang mga tunog at kaluskus siyang naririnig sa kanyang kaliwang tenga. 4 na araw na hindi nga raw siya pinatulog nito. Natanggal naman kalaunan ang gagamba mula sa kanyang tenga. Game na nakipag-swap si The Voice Generations coach Chito Miranda kay SB19 member Justin. Na-challenge tuloy si Coach Chito dahil may alias na agad si Justin. Ang lakas! Nandiyan si Coach Chito. Pag pinalitan ko si Coach Chito, edi Coach Chinito. Kaya isang malakasan na dance moves ang bawi ni Coach Chito sa Gento ng SB19. Concert feels performance din ang hatid ng P-Pop Kings sa opening number. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.